ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, patronizers, partners, donors, the people who work with me at the back of this camera, behind of this ministry. Panalanginis lang tanamahan, paburi, bilagruhi. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Banta Radio, Kalikasan stations in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless City Inn, our satellite ministry. Amahan, bless our staff, management, with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Legaya and their businesses, with the GD Caligayan Foundation Incorporated. Father, bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, bless them, and the closest people in my heart who work with me, even now and then, Father, on this ministry. Father, in Jesus' mighty name of Nazareth, I pray, gay mong panalanginan, binisyonan ng tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, o sa nagkadayang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hate, anxieties, fears, worries, all our troubles, Father, in our hearts, in our minds, please dissolve and touch this one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, those who are paralyzed, disabled, those who have psychological problems, emotional problems. Please, Father, heal, touch, Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silte, Barquezoriel, protect us. Jose Marascriba, uban ni Thomas de Aquinas, Agustin, Padre Pio, pray for our healing. Padre Teresa, pray for our ministry, for the less fortunate. Uban ni San Joaquin Santa Ana, San Vicente, San Roque, Isidro Labrador, Tony Padua, San Jerome de Cruz, San Pedro Calong, San Lorenzo Ruiz, Chufilo Camumut, Futo, San Patrick Pitong Pula, Anthony, all saints, Barabos, our loved ones in heaven. Please pray for us, be with us, as we honor our Almighty God. In the name of Jesus Christ. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Juan kapitulo 1 35 ngadto og 42. Ang unang mga tinun-an ni Jesus. Sa pagasunod adlaw, didto daw sab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, mingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, ug misunod sila kang Hesus. Milingi si Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya. Gipangutanan niya sila, unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, Rabi, nga sa ato pa magtutudlo, hayon ka man magpuyo.
Dali kamog tan-awa ninyo, mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an. Ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Jesus kaniyag miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon ngalan ka nagsifas nga sa ato pa Pedro. Today we're remembering Elizabeth Bailey Seton was the first native-born American to be canonized by the Catholic Church, born 2 years before the American Revolution. Elizabeth grew up in the cream of New York society. She was a prolific reader and read everything from the Bible to contemporary novels. In spite of her high society background, Elizabeth's early life was quiet, simple, and often lonely. As she grew a little older, the Bible was to become her continual instruction, support, and comfort. She would continue to love the scriptures for the rest of her life. In 1794, Elizabeth married the wealthy young William Seton, with whom she was deeply in love. The first years of their marriage were happy and prosperous. Elizabeth wrote in her diary, at first autumn, my home at 20, the world that and heaven too quiet, impossible. Elizabeth Seton was the first who was canonized in America. The legacy of the saint that we are remembering, she was a married woman but became a saint. This reminds all of us na kayang pagkasantos o pagkasantas wala ni gireserba sa pipila, kundili sainthood is open, and in fact everyone is invited. That is written in 1 Timothy chapter 2 verse 4, according to Paul, na buot ang Dios maluwas tanang tao, may mong balaan, may mong santos. Unang usa kini ka pag-agda sa matag usa kanato nga kita di ay mga ordinaryong mga nilalang nining kalibutan, dakog potensyal, dakog chance nga masantos. Pwede tang i-canonize, pwede sa tang dili, at least luwas mo na nindot kanang kaluwasan kaubas Ginoo, not necessarily nga i-recognize gyud ta nga tuwa kas langit santos ka, i-declare gyud ka now. Kung mahitabo na pakapin na lang na nga i-recognize ka, pero ang pinakanindot i-aim na to nga makasud ta sa paraiso uban sa Ginoo. Si Elizabeth Seton reminds is one of us nga bisan asa ka nagpuyo, pwede nimo i-sanctify ang imong pagkatao. You know what? According to her biography, nagpuyo siya sa high society in America. Pero in spite sa iyang kultura, sa high class society nga iyang gipuy-an, she was not contaminated by whatever greediness and selfishness. She was not affected by her surroundings, by her environment. In other words, bisan asa ka pwede ka magbalaan sa imong kinabuhi. Bisan asa ka, nakasimong trabahoan, opisina, sa imong negosyo, sa imong balay,
o asa kang dapita, wherever you are at this point of time, you can sanctify yourself. How? Like Elizabeth Seton, she did everything which was beautiful in the eyes of the living God. Tanan nga maayo, nindot sa matas Ginoo yang gihimo. Unang wherever you are, kinira di ay mao ang elemento for us to become a saint in our own way. Saka in fact, Saint Teresa of Jesus, the great modern and even doctor of the church, ay ang woman. Kabalo mo, became a doctor of the church. Isa siya, na santa, sudlas kumbinto, sig panglimpyo, ampo, panginlo. Kita na niyang gibuhat was offered to God. Kung nga na yung atong prinsipyos kinabuhi, magamay mamadag ko as long as imo nang gibuhat heartily and it is dedicated to our Almighty Father, sanctity will happen sa imong kinabuhi. Dili nang mintagbalaan kay ngampuon Diyos nun sigluhod. No. Dili na may paradigm sa gitawag og sainthood. Kundili imong gipuy-an matagadlaw ang paghimog, ang ayan, ang kabutos Ginoo, mauni ang makapabalaan sa tao. It will sanctify you. Kini maghimo kag maayo. Why? Because it is already presumed ng taong kanunay naghimog maayo, minimal na iyang sala, minimal na ang iyang gibuhat nga dautan. Kay it is already presumed ang taong bisis paghimog maayo, kapuyo na naghimog dautan. Munang the message for us nining santa atong giandom, bisiya imong kaugalingon sa paghimog maayo aron kapuyon ka sa paghimo og sala. Sa Elizabeth Seton, iampo mi to become like you. You became a saint, minyo ka, nagpuyo ka sa high class society, wa ka takdi sa kalibutan. Tabangi mi to become like you, di may piktuhan sa bisan unsang kangilaran sa kalibutan nga among gipuyan. Pray for our healing, enlightenment, conversion, surprises, prosperity, favors, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Power line for today. It is not stress that kills us. It is our reaction to it, according to Hans Selye. Dili ang stress may mupatay nato, kundili ang atong reaction toward it. Believe me, day by day, there are a lot of stressors in our individual life. Speaking of stressors, kining mga nakaangin nga nung na-stress ta, balaka ta, naguol, hadlok, nga nung paminaw nato, walami ang kinabuhi. You are dry, you are in trouble deeply, kabalo mo tungod na sa daghang stressors sa atong kinabuhi. Pero kabalo mo, kining stressors dili na may mupatay nato. Ang mupatay nato ang atong reaction toward it, according to the author. If we don't know how to handle our stress, kung magisgo ta og stress, fatigue, igo ko ana, usakos biktima ana. Ug mao na gipasangin lang ako ngano nga doon ako'y few illness although I'm very young, tungod ni sa stress, fatigue, tungod sa daghan natong gibuhat. Kaya ako manggong prinsipyo, pwede pa lang di na lang matulog kay magsigit tag trabaho, I will do it. Pero di man pwede mangita man itong lawas o relaxation, pahulay, rest. Yan ako'y ilhanan nga na-stress ko, akong liog, atakihon, kay may hinay ang akong immune system. Yan, sakit akong likod,
kung may stress, mo ni mga ilan na nako mga signos ba nga na-stress ko. Kabalo ko kamusad na amo ana. Ang hagit according to the author, unsaon nato pag-react ana, unsaon nato pag-handle na, unsaon nato pag-deal ang dagang stressors ng kinabuhi. Unsa may mga causes sa atong stress, kwarta, problema, pagsulay, burdens, adversities, crisis in life, troubles in the family, health, and some more. Muna kung di ka mag-handle na, mamatay tag sayo. Munang, I told you already, it is irony to speak the gospel here, to inspire you. Pero kining ubos yung alagad, labihan sa daghang mga gihambin, mga stress, mga troubles, burdens in my heart, in my mind. Pero God already instructed me about that. Dapat lang makasuway ko para makasabot ko ninyo. Nasa ko ikasir ninyo. Ang ebidensya nga grabe ang akong stress, akong health, i-down. Pero lately, tungod kay doon ako'y bagong strategies nga gigamit in dealing everything, ministry, negosyo, panginabuhi, atong mga projects. Nakita sa nako nga doon ay improvement. Kumbaga, ang atong stress, mi-decrease na totally. Tungod sa strategies, methods nga atong gigamit. Munang, ang importante, according to the author, aware kang na kay stressors, aware kang na-stress ka, aware kang na-fatigue ka, in order you can move to keep away from that, or else you can make a certain way on how to handle it. In other words, kani mga problema pagsulay trials sa kinabuhi, dili man na mo'y tinuod ni problema. Ang tinuod ni problema, kita man unsaon nato na paghandol tuor bakuana ni prinsipyos kinabuhi. Tanang problema pagsulay kasakit, normal gina. Sa una, pag naigamayng problema sa pamilya, ang akong anxieties o pagkatarantar mo'y mo pasulabi. Unlike at the present. Hangad nalas langit, kalma na lang. Kaya ako nang i-practice ng prinsipyo usab, go with the flow, do not resist, because the law of life is continuous, moving forward, not backward. Muna kung magsigi ka og oppose, sige ka og refuse, sige ka resist, ikaw ma-stress. Munang go with the flow, unsay tabo, good or bad, o bad, try to solve it. O problema na, try to solve it. O blessings na, try to go with that blessings. Be sure nga na ay mga tao nga imong natabangan because of that blessings. Ingani ang life. Meaning, kining stressors, kining mga problema pagsulay, di na mo'y tinuod nga problema. Ang problema, kita. Unsao nato na pag-handle, unsao nato na pag-manage, unsao nato na pagdala sa matag usa kanato. Believe me, I saw only few individuals nga bisan muna na mubuhak ka kipong katawa, ngisi lang kapong dagway, gaan kaayog aura, mo ni mga tao nagkamao mo handle sa ilang mga pagsulay. Kita sa kong mga tao, mini kamay ray problema, pero ang dagway mura gid at ugas kalibutan kay gibugatan. Mao nang our attitude toward stress, toward adversities, toward trials, crisis matters. Ang atong attitude matters. Mao nang be aware of what I am telling you right now. Confident ko mo share ninyo ana, kay ako mismo biktima nining stress o fatigue. Pero as what I've said, nainin ako nga nagbantay nga di na ko mabiktima ana. And I know, kitang tanan pulos ta biktima ana. People of the living God, thank you for joining
past givers, tanang nagtabang nato sa nanglabayng tuig, kabuwanan, kapanahonan, usbo nako pagpaybalo. You are still welcome to join with us to be our partners. Kung tanaw ninyo, nibiya na mo din ang atong ministeryo o nining ubos ninyong alagan. You have still a big door, open door for you to enter again in order you can join with us again. Tingnan mo kakabantay nga inahinay, nagpalayo na ka. Ako kang giagda. I know, gitamna na sigilong imong kasing-kasing sa generosity long time ago. Ang gipaabot sa Ginoo na kanang kamagyatagon sa imong kasing-kasing imong i-renew because you will continue helping this ministry of God in proclaiming His gospel. Occasional givers, thank you so much sa inyong pagtabang, yung mga yearly mo tabang nato. Salamat kayo ninyo, mga talagsaong mo tabang nato. And our present givers, I would like to express my heartfelt thanks to Sister Yiyi Abuiba Escobilia with Nay Frida Abuiba, kumaring Nay Nida Escobilia, pamilya nitong legal counsel Attorney Esther, for sharing their blessings nining atong ministeryo. Kabalo man ko deep insights na kasing-kasing nangita lang sa saktong timing. O nang yesterday was the exact timing that they join with us again. Taga Alihawan Duero ni. Salamat usab Juana Abuiba, a very simple, ordinary woman, pero kredibleng kasing-kasing o iyang ipampo si Germa Felisilda atong yampo. Then, thank you magpamilya of Gindulman, pamilyang Tay Cruz Inday School, Emmanuel Alma School, Ramon Silshap with Ma'am RG, Ma'am Wilma or Mads Wilma o Municipal Councilor of Gindulman Lito Castulo, Ricky og Mary Jean School, pamilyang Tay Cruz Inday School, mag-uuma dako kay nislag kaumahan, dapat himuong modelo sa taga Gindulman nga ang kwarta ako mutuwa na dili sa layo naas imong tugkaran kung magkugi ka lang. Sila mao ang nagpractice ti ana. Thank you also Tony ug Nora Galbi uban ni Angel sa Yuta. Naifiras of Tugas, thank you. Salamat mga nagtabang nato sa Kandihay with Alice Castures. Alice Castures ug Tay Peregrine nga taga Kandihay. Nga akong itimbaya sa diha ang mga kunyado Tay Tingting ug Day Maria sa Buyuan, pinangga sa kuaning pamilya ever since inumdum ko dinyo. Bergal Store, thank you. Pamilyang Angel. Then yearly giver nato from somewhere, Arnulfa Wisman. Salamat kay Arnulfa, basyang Banay Pamilyas Duero. Then Bibi Mando Lecciones, ang babaeng way problema kay sigig smile sa atong vegetable section sa public market, bas mga kauban niya mga vendors nga nagpatingog sa itong programa dool sa Merspin Galingan, Kudkuran. Then salamat Merspin sa imong kauban. Then sa isdaan, salamat kay Nunez, Nailinda Rimolado with Naililing. Diya datingog sa dangatong programa diya sa Montire. Thank you sa mga kanan diya. Thank you. Painitan, pagpalain kayo for tuning in. If you want to help me, approach Bibilecciones. Then Tan family of Anda, mga top-notchers ni sila ning panahuna, sigig padala og tabang niya gasa usab para makalihok ta. Then Tay Tony Madira, ang Pride of Fagna, a very successful father, taga Pahina. Basta Pahina, successful gina, murang Tay Ilicor, Bispring Ilimon, mga successful parents ni sila. Iampo ni Naikura, she needs millions of prayers at this time. Pamilya ning Bilgings,
mga apelyido nila ampo, pero sige dag pangayo usab og pagampo nato nga ilang mga kahigalaan, mga successful parents. Then Nitsel cellphone logikas padala, Nitsel marketing iskinita pa dong sa Oras Park, kumaring nursing pagpalain. Thank you. Usan is mga nagsunod sa tong Facebook ministry, sige share, sige like. Thank you. Then Carlusa Chicken Q, abli ni matagadlaw tapad ni Bilyong Motor Parts, ilang Sidro Asibis ana mo diya dolas tong studio. Then if you want meal, maka-order sad mo sa Paraiso Rock Resort sa Larapan. Konektado ni sa mga pamilyas mga Asibis, unya mag-workout sa Asibis Body Fitness Gym o beauty products para sa yung dagway adto mo sa second floor tapad ni Rickmer Parlor. Then George sila Kagampang, thank you, na negosyong herbal food supplement Diaz Garcia. Hilda, pagpalain ka, pila ka tuig nga nagtabang nato. Dodong Lukring Baybay, labing kupol, basta anak ni Nay Maria Kagampang, kumusta? Tibuk Banay, mga Mukoy Ubahay Braniedo. Then Judel Galindis, yang ginikanan sinay adig tayo si wa na, pero siya gapabilin nga nitabang sa tong ministeryo. GD Foundation Givers, Piding Siling Ranis ug Maribik Salazar, thank you. Idita Raimondo Belicario, salamat sa inyong tabang pag-assist sa kung sa nila ilang gibuhat para magaan. Ako lipay bitaw ko ana, matungod aning mga tao sa palibot nato nga mga simple pero ilang interest para magangaan ang ako mga gibuhat, naa sila andam mutabang sa ilang mahimo. Johnny Meliakdal for trading sa LTO, thank you. Mga Akdal family o Bunga Ilaya, akong kinakusgang Paribert Lucy Lornelia sa Silsimlo Parts Garcia, thank you. Pinakadakog hardware diya sa spare parts. In fact, tagalaing mga lungsod or tibok Bohol halos moadto na sa iyaha. Kay gibless maning pamilyaha. Ako gini siyang kumpare, yang anak ibaadto ko kupa silingan nyo Joy Galintis. Didto gyud ko ning kugos siyang pinalanggang anak. Ingani ni kabuutan. Salamat Paribert, pagpalain ka. Natay produkto Global Products sa M Global, nasa Altia gidisplay nato. Gikan nig Cebu sa kong higala dito. Ang tao behind me in Cebu, nagpadag products sa Brad, baligya na diya. Ikaw ni bala. Adto mo tingali ganahan mo na kape uban pa pagpa-slime. Sigun sa itong ibaligya, no? Tita Casiris o Bibian Rina. Chris Bibian Rina also in somewhere. Pamilya ni Tay Marcelo kanhi. Wanang salamat kayo ninyo, pagpalain. Then Joan Bitangkor Bangod ug Jackson Finoba, api ni sa atong regular givers, salamat kayo. There are 3 arenas where you can help me. You can be my partner sa atong ministeryo in Sila Karangtosas Ministry. You can be our benefactor sa GD Krigan Foundation Incorporated ni Boss John Diniel. He invites all of you to join with us. Then you can be also our patronizer sa atong negosyo. Altia dismiss the following. We have Pure Tablia. Palit na mo. Kaya yung mga mudayo, mamalit lang tablia. Herbal coughing floor, cookies ni Crisons ang nagpailawom sa atong artisan feeding. If you want to help our foundation, pwede mo mudoon ni Crisons. Nailhan man sa Crisons kay pirmi man ni treasurer siya sa grupos mga Rila, Balabal, sa pa. Sa dagang associations mo nang you can help us through this woman, Sonia Asibis. Siling ang Daboy o chat sa Meme sa Pangdan. Then we have also pet butter o atsara ni Litson King o Pangdan Adonis, beauty ni Edita, itong maalat sa mi og Jerry, Pans Carolina, natay groceries na binahan do sa Riwan, religious items to dito kong libro, gusto mo? Lisod kay baligya basta pang Ginoo. Lisod kay baligya. Tinuod gyud na. Pero nanampoy ubay-ubay nga mipalit ni natong libro mo nang salamat kayo.
Basta kini akong libro cover simple lang. Mo ni yun, judge the book based on cover. Basaha po ninyo, sulod na. Pero di sad ko ka-blame sa uban nga they preferred to read my daily articles sa pamantalaan kay mas barato man. Kada adlaw sad mao manay nahitabo tungod kay gitagaan man ta sa Ginoo og pribiliyo nga magsulat ta. I am writing many newspapers every day here in Bohol and in somewhere. Unang pribiliyo kayo nga gitagaan ta ana. Ang uban adto mo basa kay barato man, ipasapasa wa pay bayad. Sige, sagdi lang ang importante nga nakawali ko ninyo niya nang maong dapit. Natay litson manok, natay limpo. Adlaw-adlaw na natay limpo atong gi-display. Niya litson manok. Lutong bago, always lutong bago daw lasang Bisaya. Niya muluto tag ulos baboy. Usbo nako kami lamang ang pwedeng muluto og ulos baboy. Why? Tungod kay ang atong pugon kanang lutoanan dako, atong makina bago, gi-announce gyud no. Pero bunga man sa atong kahago natong Pasko, bunga mo natong ginansiya. Ako mong gisultian parang di gid mo maiko magpaluto ba. Muluto tag limpo, gusto mo bisayang manok, bisag unsa. I invite all of you yan ang atong negosyo. Iapin nyo kampo itong mga proyekto, itong mga giplano, antog karon wa pagin mahuman, pero ubas yung mga pagampo, mahuman na. Thank you Romjik Dry Goods, thank you Restaurant, thank you ang Altia, na tapad sa Siliaka Bulkan Sing Shop, atong may gala. Yeah, thank you Agaw Chupi at the limit, nagpatingog sa nato iyang opisina. Kusog kayo, o ubang mga kalungsuran. Inang Irene, welcome home. Taga Manila, Tagala. Ang babae nga nagatiman dining ubos yung alagad sa atong gisuot. Ang in charge sa atong clothing ministry. Kay kining akong ipangsuot, di gini ako. Pagbawion is mga tag-iya, wa ko isuot. Kaunang akong pasalamatan is na pirmi. Kay Ibrahim Anden, nagpalit sila og mga gamit para nining ubos ninyong alagad aron presentable sad tan-awon daw samtang nagwali hatubangan ninyo. Sa tanang nag-tune in, thank you. Sa tanang nagplano mo tabang, thank you. Sa tanang gustong mo renew for the year 2017, kuyogi ko ninyo, ubas yung mga pagampo, ubani ko yung mga prayer warriors para mas taas ang atong tulin matagadlaw sa pagmantala sa mayong balita diha kaninyo. Whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa pagpili ni Kristo sa iyang unang mga disipulo. Ang mga disipulo ni Kristo, mga disipulo po ng Juan, magbubunyag. Pero nindot kayo, tungod kay si Juan was a prophet, he knew that soon he will be assassinated, he will be killed, he will be beheaded by Hari Herodes. And you know what? That day was really happening in his life. Matthew 14:1-6. Why? Tungod kay giputlas liog si Juan. That was the fulfillment of his anticipation about his prediction. But prior for that day, sa wa pa may tabo ning adlaw, John prepared already not himself, but his disciples, the people behind him, the people who work with him in proclaiming the good news. You know what? This effort of John the Baptist reminds each one of us to imitate, to do the same. Nga before data mamatay ng kalibutan na, for anon date, huwag na masayod kanus ang adlaw sa atong kamatayon. What we must do before our eternal departure
before our final resting departure from this life. Atong ipailuna ang atong anak, members pamilya, atong ipailuna ang atong mga parente, whatever, unsay atong gipundar, atong iplastar, before ta mutaliwan sa kalibutan. Mao man ang akong giampo nga before ko mamatay, si Tia, akong anak, makita nako nga dako na, laban na, sukol na, di na pwedeng daog-daugon, kamao na mo diskartis kinabuhi, kamao na musukol sa daghang mga pagsulay. Mao gid akong giampo, ko Lord, ug mahimo with my wife before me mamatay, makita unta namo ang among anak nga okay ang iyang kahimtang, kasudong mi umaminyo, okay ang iyang minyuan. Kabalo mo mao ni gibuhat ni Juan, iyang mga disipulo, iyang gipayluna una, usa siya namatay. Kibaw man siya, kalus asya mamatay, propeta siya, sa kibaw kalus asya mamatay. Anyway, privilege sana gihatag sa Ginoo sa pipila nga may bawo kag kalus ang imong ending, but not to all people. Labi na kita may bawo. Pero ang concept nako, wa man ta kay bawo, atong sundugon ang gibuhat ni Juan. Yang iyang mga tinunan iyang giandam. Ang iyang mga tinunan iyang gi forward. Iyang gihatag ngadto ni Kristo voluntarily kay siwa na aning prinsipyuha. You are in good hands. I know he told his disciples, follow Jesus Christ, the Messiah. Ang akong bunyagan, ang atong gipaabot. If you will follow Him, you are in good hands. Mao ni ang punto ni Juan sa iyang mga tinunan, sa iyang gi-introduce si Kristo, nga mao na nating karnero, sundan ninyo, kay you are in good hands. Kita unta pod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mao ni ang atong hunaw-hunaon, ang atong mga pamilya, atong mga anak, atong isituit nga simba kog mamatay ta, nga wa kita masayod, ready na, okay na, makabarog na, makamubo na, makapadayon na sa mataghagit sa kinabuhi ni ining kalibutan na. Mao ni ang akong agda ninyo, my dear people of the living God, to prepare not only yourselves, but to prepare everything in favor of your children, in favor of your family members, in favor of everything nga pwede nga inyong ikabilin before ta mamatay. Bago na huna kag unsay ikaayo. Meaning, this is about living a legacy. Pagbilin o legasiya. Kinanglan doon na kay ibilin nga maayo. Kinanglan ikaw nga mo taliwan, di ka mag-uol. Kay ngano ang imong membros pamilya wa nay angay pangkabalak-an ka tungod kay uki sila. Unang nindot kayo ang attitudes ni Juan tungod kay ang iyang ginauna dili ang iyang kaugalingon kundi ang kapalaran, ang kapakanan, ang fortune, the better future sa iyang mga tinunan. Ingana sa kabuutan. How about us people? Do you have this kind of attitudes? Na kanunay taganahuna sa kaayo sa membros ng pamilya, itong mga anak, itong mga parinti, mga higala. Kung naa ka ni ining maong mentality, kung niya ka ni ining maong pagbati, that's what John the Baptist did in his lifetime before he died. Nga mao gito yung ginauna nga gusto ko nga ako mga tinunan before ko mamatay, before ko patyo na ning hari. They will be in good hands. They will be safe. They will continue doing what I told them to do. Mao nang ang gibuhat ni Juan, wa man gid sila ing mahimo
iyang gihatag, iyang gi-introduce si Kristo ngadto sa mga tinun-an, iyang giingna mga tinun-an nga sulod mong Kristo. And this reminds all of us ang pinaka-safest place, safest hands, whom you can trust, or the safest arena where you can entrust everything, all things in your life. Walain, ang Diyos lamang ug walain. Dili tao, dili dapit nining kalibutana, kay walaing safety nga ako nakita. Kawas Ginoo, unay pinaka-safest place, ang pinaka-safety kung naakas iyang makamot. If you are in the palms of our Almighty God, if you are in the hands of our Almighty God, unay pinaka-safety lugar, pinaka-safety dapit. Ug mo ni gibuhat ni Juan magbunyag yun siya mga disipulo. Kabawa man kung hapit na gid ko ba? Nugun-tugon ba? Walang masuot sa Biblia pero ako ra gining gipresyum. Kay propeta gud siya. Siya ro sa kibawang hapit na ni siya putlag liok. Kabawa man kung hapit na gid ko adto mong Kristo ha. Sunod baya mo niya. Siya baya tong gipaabot. Ay mo kaguol mamatay ko adto baya mo niya. Kuninghan ni palang untang atong pangutok, my dear people. Nga tanang butang, tao, members tong pamilya, atong i-intra sa Ginoo, tungod kay nagtuota, nga diha lamang sa iya, makakaplag ta, og kasiguruan. And this is true. Ang tao ay kasiguruan, Jeremiah chapter 10. Pero das Ginoo, makabaton kag kasiguruan sa kinabuhi. Das Ginoo, makabaton ka o satisfaction, fulfillment sa imong kinabuhi. Protection, favors, panalangin, grasya. Maunang bisyor nga nahibaw ka kung asa nimo ipa-intras, ipa-adto, or asa nimo isandig ang mga minahal nimo sa kinabuhi, or everything, anything in your life. Mao ni pinakanindot. Si Juan, ditong Kristo niya giintras ang iyang mga minahal sa kinabuhi, ang iyang mga tinun-an, kay part ng dos iyang life. And this reminds is one of us to do design nga si kinsa nga atong gigugma gimahal sa atong kinabuhi, ato nang iintras sa Ginoo. Because if they are in the hands of our Almighty God, they are in the safest place, they are in the safest hands, nga makagunit kanila, mutabang, proteksyon, mo pabor, mo panalangin, mo bendisyon. Ug mao ni ang dapat himuon nato sa tong adlaw nga kinabuhi. Ngayon nimong Ginoo, Lord, akong anak imuha. Lord, akong asawa imuha, akong bana Lord imuha. Akong negosyo Lord, panginabuhi, ang akong profession Lord imuha. Tanan nga naa nako imuha. Meaning imong giintra sa Ginoo ang tanan. That's what John the Baptist did. Iyang gintroduce si Kristo siya, anang nating karnero, sunod mo niya. Mga disipulo, sunod, follow Him, come to Him. Kuningana ang atong panglantaw, matagadlaw, ang mga tao, nga nastong palibot, sud sa atong banay, ato na silang idalhon, ilid, tudluan, gaidan, padung ni Kristo. Mao ni ang kalipay sa Ginoo. Ngano, tungod kay miilaka sa iya na siya mao ang imong gikinanglan ug wa nay lain pa. Mao na imong anak, membros pamilya, silingan, kaila, relatives, parente, whoever, entrust them to God. Kung ay mga membros pamilya ang nagpabadlong, isandig na sa Ginoo. Na Lord, ikaw ni bahala ni. Kung ay masakitong membros pamilya, ina Lord, imo na ni. Mao ni gibuhat ni Juan. Before siya naputlag liog, iya sa pailuna niya mga tinun-an, iyang gihatag ni Kristo. Mao na ang akong advice ninyo, adto sa Ginoo ninyo itugyan tanan. Kay siya na ang bahala sa tanan after entrusting everything to Him. Because God can orchestrate everything in favor sa mga tao na imong giintra sa iyang mga kamot.
And you know what? Once you have this kind of character, attitudes nga, imong isandig ang tanas Ginoo, imong itugyan ang tanas Ginoo, the burdens in your hearts will become minimized, will become minimal. Ngano? Tungod kay wa naman kay dapat pangkabalakan o kadlukan, ngano? Tungod kay ikaw mismo confident that they are in the safe hands, that they are in the right place, tungod kay imo sila nagitugyan diha sa sabakan sa Dios. You know what? Kini mga tinunan ni Juan, misunod ni Kristo, although it was already 4 p.m., as 4 na sapon, unya ang indot, kay nakigkuyog sila ni Kristo. O gani, nakakita sila sa kipuy-an ni Kristo. These two disciples accompanied with Jesus Christ. Usa ni ka-indikasyon nga bisan di ay og katapusang mga oras na sa adlaw, as 4 sapon, kilom-kilom na, talihapon na, still gi-welcome sila ni Jesus Christ to come with Him, to dine with Him, to sleep with Him, to see Him in person. Usa ni ka indikasyon nga wa di ay oras giagad ang Ginoo kun muduol ka ngadto sa iyang mga kamot. Bisag unsang orasa, bisag unsang takdaa, pwede ka muduol ngadto sa Ginoo ug di kanya balibaran. We cannot read in our gospel nga sadyang mingon ang duha ka tinun-an magtutudlo, Rabi, gusto ming mukuyog nimo. Yung mas Kristo, ayaw, uli. You know what? The reaction of Jesus Christ, mingon siya, sige, come and see, tanawa ang akong puloy-anan, tanawa ang akong lugar, tanawa ang akong kahimtang. Unsa may gi-offer ni Kristo? Ang gi-offer ni Kristo sa mga tinun-an nga gustong mukuyog kaniya, nga ang duha makakita, makasaksi, makasinati sa iyaha personally. Meaning, Jesus offered to have a close, intimate relationship with His disciples. Si Kristo mismo mao ang nag-abli og kagiyunan aron nga kining duha magka-close. Kay wa gyud ko kitag taong close nga di magkuyog. Nya close na nya di maglimagtingog, close na. Ang close kanang sigkuyog, kanang sige istorya. Kanang mag-ubag kaon, magpuyo, makita tong close, makita tong magbanding, mo ni close. Pero galing panagsara magkita nya di gali magistoryahay, di na close. Kasuwal na nga panagigalaay. Pero kining gibuhat ni Kristo yung sa dali, uban mo nako, Jesus open a door. Iyang giablian ang portahan in order that He can build, Jesus Himself can build a good relationship, close relationship, a very what he call tight relationship with His disciples. Ug mao ni ang Dios nga kung giwali. Ablian ang portahan, aron lang gyud ka masuod sa iyang mga kamot, sa iyang dugan, sa iyang pagkasiya. Gusto niya ablian ang portahan aron makailak kaniya, makakita kaniya, aron imo siyang i-recognize sa imong kinabuhi. God wants you to see Him, to hear Him, to know Him more. This is the invitation of God to all of us. Although according to St. Augustine of Hippo, no one can fathom the fullness of God that is written in Romans chapter 11. Why makatugad sa Ginoo? And I agree with that. Pero mas nindot man og musulay ka. Kaya ang buta nga di na matugad sa tao, ang Diyos na bahala, lamdagan ka, aron makasabot ka. In fact, Augustine of Hippo was enlightened by God. After striving everything, using his
brilliant mind to discover the fullness of God, the mystery of God. Pero, huwag siya katugkad. Pakitaan sa bata, nagbuhog gamay daptis bibayon, ang dagat gisulod, giduol, ang hilmandiay, huwag kalit. Agustin was reminded, ng mura sa itong bata, nagsulod og tubig sa dagat sa gaming buho. Gusto niyang tugkaron, pero di man niya matugkad. Pero ang ako daning analogy, ang buta nga di mo matugkad, Diyos na bahala, mo enlighten nimo, mo illuminate sa imong utok. Pero what is best? Move in our parts, natay efforts to know Him more, to come closer to Him. Tungod kay ang Diyos by natural nga kinaiya niya, you know what? His nature. Mangabli nagpultahan, aron lang gyud ka mag-close sa iya. Mangabli na og bintana, aron ka lang gyud makasud sa iya. Mangabli nag opportunities, aron nga gyud makaila kaniya. Di man mo giingnan yang duha at 4 na sapon, dali. Come with me. Kuyog ta, ngaon ta, uban mo nako para makasinati mo kinsa ning inyong gisunod, kinsa ning rabi nga inyong naila nining takna. Meaning, si Kristo was transparent. He opened everything in order ang iyang mga bagong tinunan makakita sa iya. And you know what? This scenario tells us nga kita dapat di ay like the disciples of Jesus Christ. Katong nga disipulong 1 ba nga misunod pong Kristo. Ilang gisinati si Kristo. Usa ni kaagda sa matag usa kanato. Nga atong suuron, atong ilhon, ato nga tugkaron ang Dios although di nato matugkad. Ngano, there is a principle that says, the more you know Him, the more you love Him. The more nga imo siya nga mahalon, the more siyang imo nga ilhon, the more kang ma-inlove siya. Like a man, ang iyang pagbati sa babae is tinapsing ra, tinipsing, little. Pero sa diyang masinati niya nga kiniding babae, nga iyang crush, nga iyang inlaban ba gamay, buutan man di ay, kugihan, angag yun muong asawa, pag uban niya dito sa ilang balay, dito, mitubo pagsamot ang iyang gugma. Napoy mga instances nga ning bati na ka, niya na-discourage along the road, nagbuwag, ngano, nakadiscover siya, nga di dapat ikugmao ning tawhana. Pero, I assure you, pag inyo galing makita, mailhan si Kristo sa inyong kinabuhi, the more you know Him, the more you love Him. And the proof for what I am proposing today, kining dua, after sleeping with Jesus Christ, after getting together with Jesus Christ, after having a fellowship with Jesus Christ, you know what? They continued following Jesus Christ until their last breath. This is a concrete evidence nga sila mismo na in love ni Kristo. Wa sila ma-discourage. Kay ngano, ang tinuod, pag imo lang mailhan ang Ginoo deeply, intimately, seriously, the more you will love Him. Nganong kay bawo ka na Edsel, this is the reason why I'm still here today preaching the gospel. Tungod kay duwa na magpasabot nga natugkan akong Ginoo. No. Dagang pa kong butang nga wa pag ko kasibaw. At this time wa pa ako matugkad ang Ginoo, pero nakita nako basis assessment nako sa akong lawig ning kalibutan na although na mga downfalls, kasakitan, pagsulay, problema, kapalpakan, unsa na lang mga tragedies, pero akong gisumada mas daghan mang blessings, pabor, panalangin, milagro, healing, surprises, favors, and even prosperity nga akong nakita nga iyang gibuhat sa kuha. Mao na hinungdan ngano damor ko nga nagdipining sa Eskriptura, nagdipining sa tuluyan, nagdipining sa panudlo sa pagtulas Ginoo,
the more kong na-inlove sa akong gibuhat, the more kong na-inlove sa Ginoo kong giwali. Believe me, every day, I am excited to be here. Bisan pag na ako'y bation, excited kong magwali. Tungod kay inlove kayo ko sa Ginoo nga akong giwali. Ug mao ni tabo sa mga tinun-an ni Kristo. Nagkuyog sila, naguban, tingalit tibok gabi kay giyon man diri nagkuyog sila natong adlaw, nakakita sila, they saw by their naked eyes, they heard everything about Jesus Christ, and after all, they decided to follow Him fully, totally, because they were touched by Jesus Christ. They fall in love with Christ. And you know what? Mao ni ang gusto unta sa Dios, that all of us on this earth will be fallen in love to Him. Ma-inlove ta niya. Unyang ilanan sa taong na inlove, magsunod-sunod na. Therefore, og tinuod nga na inlove tas Ginoo, magsunod-sunod tangad to niya no matter what, magpakamatay tas iya. Mao ni ang hitabo sa diha nga ang duha ka mga tinun-an nakakita. Ingon si Kristo, come and see. Kabalo mo, in my mind, fresh na fresh pa when I joined the Youth Encounter YA in our Diocese of Talibon. And one of the Gospels nga gitakol during those YA kini. Title, come and see. Tanawa ninyo, sudunga. Ang Diyos mo ingon nimo, come and see. Sudunga ko, tanawa ko, unsa ko kabuutan nimo. I know God will tell you like that. God will invite you to come and see His majesty, His power, His miracles, His intervention, His marvelous works, His favors, His abundance in your life. Wa po ko'y nakitang rasos Ginoo nga nung magtinihik siya na. Wa ko'y nakitang rasos Ginoo nga nung maghinakog siya na. Di siya kog, ibsad siya tihik. Muna pag magpanalangin siya sa matao sa kanato, sobra-sobra. Paboran ka, binisyonan ka, milagruhan ka, ayuhon ka, himuon ka niya. Nga madagayaon, every now and then, basta muila ka, ngayngana siya. The more you know God, the more you are in love with Him, the more you will love Him, the more you love Him. This is it. Mao ni ang gibati sa mga tinun-an, inas lang Kristo dali, kuyo mo na ako, gusto man ka mo. After that, wa man ma-discourage. Ikaw, kasuway na ba ka? Nga na'y tao, nga makiklose ni mo, niya kadugayan, nawa, kay na-discourage sa imo. Ako grateful ko tungod kay ngano maihap lang ang mga tao nga ingana og attitudes nga ako nakita na close na to, then nawa, pero wa na ko nagibig deal ngano tingali they are discouraged because of my human weaknesses as human as I am, or else one of the reasons because they are not what we call included sa imong victory, success. Presently, they do not belong in your journey. Munang they keep away from you. Pero nasa mga instances nga ang tao nawa sa imo, nagpalayo, kaya nadiskurahe. Pero ang akong ikasulti ninyo, ang Diyos kung inyong duulon, mahalon, panggaon, ilhon, dili gid mo madiskurahi. Believe me, the more you will love Him, the more you will come to Him, the more you will serve Him, the more you will embrace Him, the more you will glorify Him, and you know what? Ang pinakanindot, magpakamatay ka. You will offer your lives, even to offer your own life for the sake of God. You will do it because of your love to Him. This is it. The highlight of our gospel is like this.
ang mga tinun-an ni Juan nga gintroduce ngadto ni Kristo, mingon Kristo uban mi, yung Kristo dali kamansi. Tanawa pagkakita nila damor nga mituos ng Kristo, damor nga na-inlove ng Kristo, damor nga misuos sila ni Kristo, damor sila nga mipadayon sa pag-alagad ni Kristo tungod kay mao ning mahitabo kung imong ilhon si Kristo ug makakita ka sa iyang naturalisa, siyang nature nga siya buutan, gamhanan, gamilagro, gapanalangin, gapabor sa saktong taknag panahon para kanimo. I know you will love Him more than yourself. Tungod kay ang Dios mao ang pinakanindot higugmaon. Kay kung tao sobra agpangga mugara, pero ang Dios kung sobraan imong pagmahal, balikan ka more than sa unsay mong pagmahal ngadto sa iya. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga unta before we'll die from this life, ato unta nga andamon ang tanan, ato members pamilya, atong itugyan diha sa kamot sa Dios. Ako magampo nga unta kita makaila, makasinati, makakita sa Ginoo sa matag adlaw sa atong pagpanaw. Kaya ako sigurado ko nga kung inyo lang untang nasinati ang Ginoo, like the two disciples, the more nga inyong mahalon, panggaon ang Ginoo sa inyong kinabuhi, the more nga ganahan mo ngadto kaniya. And this is our focus. We are discussing about Him. We are talking about God. We are having our deepening day by day based on the scriptures. Tungod kay ako naaning pagtua prinsipyo nga damor nga atong mautingkay ang kabuutas Ginoo iyang kaayo, damor mong ma-inlove ngadto niya. And this is my motive. This is my objective, my goal. Kung ako na-inlove sa Ginoo, gusto ko ma-inlove pud mo. As I declare healing, miracles, blessing, surprise, abundance, prosperity, favors in the mighty name of Jesus Christ with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria, sa saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished. Do it. God loves you.